lupa o shares of stock. Saan nagagaling lamang yun? Sa mga tagalabas na naman, yung mga kaliwa. Yung mga gustong ibagsak si Noynoy, tsaka yung mga gustong guluhin itong bayan natin. Ang mga grupo ng manggagawang ito na kamakailan ay nagrally sa harap ng Supreme Court ang nagpipilit na ipamahagi na dapat sa mga Luisita worker ang lupa ng asyenda at hindi na pinapipili pa sila. Pero paliwanag ni Cojuangco, hindi ganito kasimple ang isyong bumabalot sa lupang binili ng pamilya Cojuangco noong dekada 50. Nung naging Pangulo ang kanyang kapatid na si Cory, malaking bahagi raw ng kanilang lupain ang sinailalim sa Comprehensive Agrarian Reform Program. Noong 1989, pinapili ang mga manggagawa kung stock distribution option ba o lupa ang gusto nila. 96% of the people voted for the stock option rather than land distribution. Yung mga tao doon kasi were one of the first beneficiaries of the Land Tenure Act of Magsaysay. E nakita nila, mas mahirap ang buhay ng mga yon kaysa sa kanila. Ngayon, paniwala ng ilan, dapat manindigan si Pangulong Noynoy Aquino sa issue dahil ang Hacienda Luisita ay usapin daw ng agrarian reform. May voice ba si President Aquino within the Of course, maski na paano meron, bakit hindi, no? Pero, alam mo, siya rin naiintindihan na, trabaho rin siya dun eh. Eh, bakit nila binoto si Noynoy, no? Ang laki ng panalo ni Noynoy sa Luisita. Dalawang Pangulo ng Pilipinas ang nagmula sa angka ng mga Cojuangco, isang realidad na ayon kay Cojuangco, araw-araw daw nilang pinapasan. Kaya yun, ang hirap na naman ng buhay namin ngayon dahil Presidente si Noynoy, hindi ko makagalaw eh, no? Kami ba ay lumaki dahil nag-Presidente si Cory o kami mas lumiit? And you know, they will show you that mas lumiit kami. Dahil mo, na nag-martial law, nawala sa amin man trade, nawala sa amin. Maraming mga negosyo namin nawala, no? Oh, but hindi kami nagko-complain because of the fact na maski pa paano, ang Diyos magandang trato sa amin eh. Para sa unang balita, Sandra Aguinaldo reporting. Mahigit 170 pamilya nawala ng tirahan sa sunog sa Cebu City. Nanawagan na ng tulong ang mga biktima po ng sunog. Narito ang report. Malayo pa lang tanaw na ang makapal na usok mula sa inireport na sunog sa Barangay Tejero, Cebu City nitong Sabado ng hapon. Pagdating ng GMA News sa lugar, tumambad ang nangangalit na apoy na lumalamon sa magkakatabing bahay. Ang mga residente roon, tumulong na rin sa mga bombero para maapula ang sunog. Pero dahil dikit-dikit ang mga bahay sa lugar at karamihan sa mga ito ay gawa sa light materials, naging pahirapan ang pagpatay rito. Umabot sa Task Force Alpha ang sunog, kaya naman napasugod na rin sa lugar maging mga bumbero mula sa mga kalapit na lungsod. Mahigit 3 oras tumagal ang apoy bago ito tuluyang naapula pasado alas 8 ng gabi. Mahigit 100 tahanan ng natupok, katumbas ng 177 pamilyang nawalan ng bahay. Kaya naman ang mga nasunugan, sumilong muna sa simbahan at sports complex. Patuloy na humihingi ng tulong ang mga apektadong pamilya. Para sa unang balita, Mark Zambrano reporting. Ika-11 anibersaryo ng Payatas Tragedy, ginunita ng mga naulila ng trahedya. At kahit mahigit 1 dekada na mula ng maganapang insidente, hindi pa rin sila nawawala ng pag-asa na makakamit nila ang pinakaaasam-asam na hustisya para sa mga mahal sa buhay. Narito ang report ni Jay Sabale. Ambulance! Malakas ang ulang dala ng bagyong Edeng noong July 2000. Pinalambot nito ang lupa sa Payatas dump site na naging sanhi ng pagguho ng bundok ng basura. Mahigit 206 na po ang nadaganan at namatay. Karamihan sa mga biktima, mga nakatira sa dump site na ang kinabubuhay ay pangangalakal ng basura. Hanggang ngayon, wala pa ring naituturong responsable sa nangyari. Sa tragedy marker, ang mga kaanak ng mga biktima kasama ang grupong kadamay, nagtirik ng 11 kandila at nag-alay ng 11 bulaklak, simbolo ng 11 taong lumipas. Ang kanila pa ring hinaing, kawalan ng hustisya. Napakasakit para sa akin na nawala sila na ganun-ganun lang. Kasi basura ang tapon sa kanila eh. Hindi yung sakit eh. Pagtunan ng pansin ang kalagayan ng mga biktima ng basura, ng trahedya, kasabay ng pagtuon ng pansin kung paano susolusyonan ang lumalalang kahirapan. Sa tagal ng kaso namin doon, siguro 11 years na, dapat matapos na yun eh.
hanggang ngayon para matapos na din ang kahirapan namin. Umaasa ang pamilya ng mga biktimang hindi na madaragdagan pa ng kandila ang ititirik nila para mabigyan lang ng hustisya. Para sa unang balita, Jay Sabale, reporting. Samantala, northeastern Japan, niyanig ng magnitude 7 na lindol. Nag-issue ang mga otoridad ng tsunami warning matapos ang malakas na pagyanig. Kaya naman ang volunteers na tumutulong sa cleanup operation sa mga lugar na sinalanta ng lindol at tsunami nitong Marso, agad lumikas sa mas mataas na lugar. Nag-evacuate din po ang mga empleyado ng napinsalang Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant. Binawi naman ang tsunami warning pagkatapos ng 2 oras. Ang naturang rehiyon ang parehong lugar na tinamaan ng killer quake at tsunami nitong Marso, kung saan umabot sa 21,000 ang bilang ng namatay. Isang babae natagpuang patay sa Sampaloc, Maynila. At tradisyonal na pagpapahabol sa mga toro sa Spain, 10 ang sugatan. Huwag pa uli, tutok lang sa unang balita. Ang mas maganang pagsalubong sa inyong umaga ay hatid ng Unang Hirit at Select Toyo. Fight the 3 signs of nerve aging. Parang manhid, makapal, tinutusok-tusok. Mag-Neurogen E. May high-dose vitamin B complex to help regenerate nerves. And vitamin E to protect it from more damage. Fight nerve aging with Neurogen E. Pagdating sa inyong kalusugan, kaagapay nyo ang Unang Hirit at Neurogen